Mayong aga sa inyong mga kauturan. Salamat kita sa sining nga aga nga ginhatag sa aton sa Ginoo, makabugtaw kita kag makadayaw kita sa iya pareho sang isa sang mga salmo nga naghambal, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Namigid nga sugura naton ang ining aga sa pag-focus ang aton nga mga tagipusoon sa aton panguna-una, aton mga mata dira sa Ginoo. Kagabay pa ang ining aga, bag-o naman ining adlaw nga kung diin matilawan naton ang iyang bugay sa aton nga mga kabuhi. Magapangamuyo anay kita antes kita magasugod sa pagtuon sa iyang pulong. Ginoo, salamat gid sa sini nga bag-ong adlaw nga ginhatag mo sa amon. Adlaw Ginoo nga kung diin hindi namon inisuguran ayhan sang mga worries, sa mga pagpaminsar Ginoo sang mga butang ayhan nga do hindi maayo. Suguran namon ini Ginoo pod sa imo. Kay ini bag-ong adlaw nga ginhatag mo sa amon. Magakalipay kami, we are going to rejoice and be glad in it. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga ma-focus namon amon tagipusoon sa imong pulong. Amining maghatag sa amon sang direksyon sa amon nga paglakat upod sa imo. Amo man ni Ginoo ang magapasadya sang amon mga tagipusoon. Updi kami Ginoo. Updi Ginoong alagad mo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa sini nga aga magapadayon kita sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Diri sa dinalan sa kasulatan nga kung diin sa malawig na ayhan nga panahon aton ini nga ginatun-an. Diri sa dinalan sang kasulatan nga He restoreth my soul. Natun-an naton sang Domingo nga kung diin ang Ginoo, ang Yahweh, ang Jehovah, nga amo ang nagaayo, amo ang nagapabalik sa aton, the God who heals, the God who restores, Jehovah Rapha. Kag ang testimony ni King David amugid ang isa sang dako nga paghatag sang pagpakita sa aton sa Ginoo nga kung diin siya Dios nga may ikasarang nga amo ang magbag-o sa aton nga mga kabuhi. In other words, David is God's a living testimony of His power to restore a soul. And we know also that through His life that grace is greater than our sin. Kaya ang isa man nga pong nahunang ang makitaan man naton that sin would not have the last say in our lives, but rather it is the mercy, the grace, and God's forgiveness. Now, I don't know kung sa sining aga, kabay pa, wa isang isa sa aton nga muna ang sitwasyon naton sa aton nga kabuhi subong. Pamangkuton ka ihan sa imo kang tanan sa Ginoo, sa imo pag-alagad sa Ginoo. Kabay pa nga wa isang makasabat sa aton nga amo ini ang natabo sa akon tungod sang sala, tungod sa ginhimo sa akon, tungod kay ako nangin victim na ang aton nga kabuhi na na-define ini sa kung ano man ayhan ang halit sang sala nga nahimo sa aton. I hope hindi amoy na ang aton nga testimony, just like King David who would say, "He restoreth my soul." Sin did not have the last say in his life. It was God. It is God's power to restore him. It was God's power who brought him back kag pinaagi sina makita naton ang bugay sa Ginoo. Pero sa sining aga, ang ini nga aton nga pagatun-an nga kung diin of this what we call the wonderful truth of this amazing grace, or of what we call the exceeding grace, the extraordinary, the surpassing grace, na kung diin ang Dios amo ang nagadala sang pag-ayo, nagadala sang restoration sa isa kakalag nga nagpalayo sa Ginoo. Kukunayhan sang isa man ka masakit nga kung diin ang Ginoo nagahatag sang iyang healing power. And indeed, this is God's great amazing grace para ya sa aton. Pero kasamiayhan sa istorya ni David nga kung diin pwede ya magamit sang iban nga araayhan nagatubang sa kabuhi nga malayo sa Ginoo. Kag himuon nga rason nga mahambalti si Haring David gani sobra pa to ang iya nga sala sa akon. Sa amo to nga ginhimo niya, hindi man amo gid na among akon nga sala, anyat ginpatawad siya sa Ginoo. In other words, the story, this wonderful story, is being twisted into becoming a license to sin. So tun-an naton sa sining nga aga amo ang ginatawag nga cheap grace or amazing grace. Amo ni bala ka barato lang sang bugay nga kung diin mahimo na siya nga rason sang iban nga mahambal sila ayhan nga ti
Si David gani pila man to'y asawa, si David gani ginhimo niya man to. Ti ako ya hindi magid amuni kadako sang ako niya nga sala. Ti okay man lang naguro ya sa Ginoo. So people would look at this and they would conclude nga ti amo lang gali na ang pagtulok mo sa bugay, amo lang gali na ang pagkabarato sang bugay, a very cheap grace as far as you are concerned. Or pareho man sa isa nga nakilalan ko nga isa sang mga young people sa isa ka church nga ang iya kabuhi malayo gid sa Ginoo, kag kun ano nga klase sang bisyo iya yang naging sudlan. Kag kun kisa amo ni ang iya yang pag ang iyayha nga daw testimony, naghambal siya siling niya hapos man lang na naton kuhaan sang pabor o kun kwarta ang mga workers. Hapos lang na sila uluin tuon. Kung magwali ganin ang pastor, bayaw ka lang bala sang kamot bala. Bayaw ka lang da. Pagkatapos, sulam ka lang din sang kwarta sa iya, kay hapos lang gina sa iya magpahulam sang kwarta, basta ikaw ya paghatag nga sa iya invitation, mabayaw ka lang sa iya kamot. Now, I don't know kung may mga eksperyensya ayhan ang iban sa inyo nga kasubong sini. Nga ang kaluoy, ang bugay, ang kaayo nga buot, daw gin abusuhan. Amo na akong kisa when we think of grace, hindi naton paminsaron nga bugay ina nga kung diin amo ang lisensya sa pagpakasala. So para sa iba niya daw blank check ini ni, blank check ini para nga himuon nila kung anong ila gusto. Anyway, may ara maghihapon sang bugay para sa ila. Or ayhan may ara man sang miyembro sang pamilya nga kung diin ang nagapasaway nga miyembro, siya ang nagakuha sang atensyon, siya ang nagakuha kung kisa maski sa mga gasto kay siya ang ginagastuhan tungod kay sa iya nga pasaway. Now because of this, when people would think of cheap grace, all of a sudden ang ato niya nga pag-istoryahanay nagalaina into what we call the real repentance. We talk about kinahanglan may ara gid sang change para makit-an gid nga tuod-tuod gid nga ang kabuhi niya nalabot sang bugay. In other words, we set up standards now. Mahambal kita ti hindi gid ko na magpatiya nga naluwas na siya. Why gid ko na nagpatiya nga naghinulsol na siya. Hindi gid ko ya magpatiya nga as long nga hindi ko makita ang change sa iya, then amo na lang ang pagpati ko. You know, we set up standards and probably change our life or behavior as benchmarks nga mahambal kita nga nagkambyo na gid ina siya. Kag kun makita naton ayhan sa mga eksperyensya na kung diin ang mga miyembro ayhan sang pamilya o kung miyembro ayhan sang simbahan nga nakita nila nga daw nagbutang kita bala sang benchmark o kung standard gid nga dapat amo gid ni kung tuod-tuod ka gid nga nagpangayo sang patawad, tuod-tuod ka gid nga ang imo ya nga pagpangayo sang sorry patihan ko, dapat may makambyo ka. So all of a sudden we could find a generation nga kabalo sila magpabuot-buot, kabalo sila magkambyo, kabalo sila maghimo sang mga maayo para lang they could win our hearts. And yet we also know that that these people are also wearing dua ka maskara. Na kung ara gani sa simbahan, ara gani upod sa mga tao sang Dios, laina nga maskara ang ilang nga ginasuksok. Pero kung upod gani nilang kalibutan, kaglayo sila sa ilang simbahan o kung waay man ayhan sila sa Iloilo City, lain naman niya ang ilang nga ginahimo. They know how to act to be accepted. They know kung anong ilang himuon so that they could win our favor back. And yet they are changed inside. So dira pala naton makita nga pareho gid kita tanan sini frustrated. Sila kag kita man. Frustrated sila kaya nakabalo sila that they are living a life of hypocrisy. Ini ginahimo ko lang ni tungod kay ari ko sa Iloilo, makita ako sa mga miyembro sang dawn. Hindi ko man luyag nga sakiton ang akon nga simbahan, ang akon nga pamilya. So I need to have a certain kind a standard in my life para I would be accepted. But then ang mga tao man nga naga-care, ang tao man nga luyag tani nga makita gid nila nga tuod ba nila kabuhi sa Ginoo, nagaka-frustrate man, especially kung mabal-an nga hindi gid amo na ang tuod nila nga balatyagon sa pagsunod kag pag-alagad sa Ginoo. And sometimes you are even wondering
why we are being fooled all over again. And we don't even know what went wrong or who is to be blamed. Pastor, nag-attend man na siya sa camp. Pastor, ginpa-eskwela ko man na siya sa Christian school. Pastor, ginapa-attend ko man na siya VBS. I don't know, Pastor, kung ano ang natabo. Ano gidbalaihan ang na ano na siya kabuhi. Daw, hindi ko na siya masaligan. Every time nga magpangayo siya patawad, daw, hindi na ko iya makapatawad sa iya. Kay kabalugid kong ginagamit nilang ni para sa liwat tuntuhon niya naman ako. But you know, let us start this morning by looking at the story that we find in Luke chapter 15. The story here in Luke chapter 15, ginatawag ini siya the story of the prodigal son. But really, amo ni ang well-known nga title sini, Prodigal Son. Pero I believe dapat ang title sang siniyang parable ni Jesus would be the elder brother. Diri makita naton nga kung diin may duha ka anak ang ini nga amay, kag ang younger son niya iya ginpangayo ang tanan na pertenecer para sa iya. Now kung sa aton nga kultura o kung sa ila man didto, makita naton nga hindi ini usual nga ginahimo. Ano ginadalian mo na si papa mo kay kuhaon mo na ya ang para sa imo? Daw binastos ini nga sahi sa ginhimo sang sini nga bata. Galing kay lain gali ang iya yang ginapaminsar. Nagapaminsar gali siya sang pangabuhi nga kung diin ma-enjoy niya. Pangabuhi nga kung diin hindi under sa iya nga amay. But rather, makita man naton dire ang iya man nga kabuhi nga malayo man sa pagsunod kung ano ang matarong. So the story about this prodigal son, we will see na kung diin sa tion na nga naubos niya na gid ang tanan niya nga naangko nakuha niya nga iya nga ginpaminsar para ya sa iya. Nga naglabot ang isa ka gutom sang sadto nga lugar nga ginkantuan niya kagwaay na sa iya pagkaon. Nangita man siya tani sang ulubrahan pero ang iyang ulubrahan hindi man makapakaon sa iya. Tubtob nga ang mga sapat nga iya nga ginabantayan labi na gid ang mga baboy kung anong ila ginakaon amo naman ang iya man nga ginakaon. Then nakadumdum siya kung ano ang kabuhi didto upod sa iya nga amay. Nadumduman niya nga maski magpuli na lang siya didto para makakaon lang siya maski hindi na siya kabigon na isa ka bata. So isa ka adlaw nag-desider siya magpuli siya. Mangayo siya patawad sa iya mga sala. Mangayo siya sang kaluoy sa iyang amay. On verse 20, here in Luke chapter 15, and he arose, amo ni siyang prodigal son, and came to his father. And when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Very extraordinary ang ining istorya. Kay kung aton gali tulokon, sugod sang tion nga siya nagpalayo, kag nabalaan man sang iya nga may tungod kay may kwarta siya, na probably it would take a long time for him to realize nga kinahanglanon niyang iya nga may, kinahanglanon niya ang iya nga pamilya. And yet, sang tiuna nga waay na gid siya makadtuan, nga I don't know how many weeks, how many months nga banta-banta sang iya nga amay ayhan basi maubusan ang bata niya sang kwarta. Makita gali naton nga ang amay gali nagahulat sa iya. So sa shadow pa lang, sa porma pa lang sang bata niya nga malayo pa, nakita na gid siya dayon sang iya yang amay. But why was the father waiting? May araihan sang kaugot, may araihan sa pagbasol, may araihan sa pagsukna. The word of God would tell us that his father was waiting, but also the father had compassion in him. In other words, ang balatyagon sang isa ka may nga nagahulat sa iya, hindi iya balatyagon niya nga may kainit o kung kaugot, but rather may ara iya sang kaluoy sa iya. Kag strange ini nga istorya. Nga ang amay manaog sa balay, nga ang amay amo ang magdalagan, nga ang amay amo yang magkupkop sa iya, nga ang amay among maghalok ya sa iya. You know, this story is not an ordinary story. Why would the father do this? This is pure grace. All of a sudden, when the son decided to go home,
nag-abri lang niya sa balatyagon sang isa ka amay of this restored relationship when he ran and fell on his neck and kissed him. All of a sudden, the relationship, their fellowship has been restored. On verse 22, ang father naghambal pagkatapos niya pangayo sa pagpatawad sa verse 21. On verse 22, naghambal ang father, and the father said to his servant, "Bring forth his best robe." Ano to ayhan ang ginasuksok niya? Hindi siya ma-identify kung anak gid bala siya sang sining amay, but by the robe nga ginpasuksok sa iya, nagpakita sa tanan nga ang standing niya, he is my son. And then naghambal man diri and put it on him and put a ring on his hand and shoes on his feet. Now sa sining nga mga culture, may ara sang ginatawag sila nga family ring, signet. Ina nga ring mag-identify ina kung sino ka. That is your identity. So nadula niya ang iyang identity sang nagpalayo siya. The way ang iyang standing before the people around, kag sa iyang family nadula niya man, ang iyang fellowship sa iyang amay nadula niya man. And yet when he came home, the fellowship was restored. His identity was restored. And then they put again new shoes to him. What a new start para sa ilaya nga relasyon sa iyang amay kag siya bilang isa ka anak. And more than that, aton man makita in verse 23, and bring hither the fatted calf and kill it and let us eat and be merry. May ari gini sila sang ginapatambok nga sapat. Tungod kay kun anytime since nga way man na sila sang una sa mga frozen goods or foods or meats, may ari ni sila sa tawag nga fatted calf. Ila iniyang ginaaman just in case may mag-abot kag kung kinahanglanon nila, then amuni ang ilang gamiton. So the fatted calf ang ginaman para sa bisita, amo tong ginkuha sang iyang amay kag amo to ang iya gingamit para sa ilang celebration. So here we could really see that this is just pure grace. Waay gid inigin deserve sang sini nga bata, nakuha niya na tanan ang para tani sa iya. And yet this pure grace came to him when he realized, I was wrong. And in humility, naghambal siya nga hindi nako pagkabiga nga bilang bata mo, isa na lang sa imo nga mga sulugoon. But also when he decided to go home and to confess his sin, he was looking for mercy and he found mercy. This is the story of the prodigal son. Now, is this something nga daw aton niya nga ma-relate na kung magtulok ay han ang iban, that this is cheap grace? Nothing. Nothing ang ginhimo sang sini nga bata that would deserve anything ang ginhatag sa iya. And yet this story is the story of the Lord Jesus Christ. Remember at the start of this story, I said that probably the best nga title sini would not be the story or the parable of prodigal son. This would be the story of the elder brother. Kailan tawan niyo bala dira ang introduction sang sini nga mga parables. Look at chapter 15 and verses 1 and 2. Then draw near unto him all the publicans and sinners for to hear him. And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them. And he spake this parable unto them, saying. So inigali ang mga istorya, inigali ang mga parables, na kung diin kinahanglan makatuon sang leksyon, inigali siya istorya ini nga ipakita ni Jesus ang attitude sang sini nga mga Pharisees kag sa mga scribes towards sinners. Si Jesus siya ginatawag siya that he is a friend to publicans and sinners. Ang mga down and out, ang mga hindi na gid mapuslan, amo ini ang ginkabig sang sini nga mga tawo nga amo ning abya ni Jesus. Hindi man ayhan a good thing para ya nga ilagin hambal kay Jesus, but rather probably sa ina lang hambalanon, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kung ini nga tawo maayo ni siya nga manugtudlo, if this man is a rabbi, nga ang iyang association, mga malain nga mga tao, or probably tungod sa association niya nagapakita lang kung ano man siya nga klase sang tao. Now, what is the problem with these Pharisees? Or what is the problem
of this elder brother. Kay kung istorya niya about the prodigal son, tani pagpuli niya, tani isang ginkup-kup na siya, tani isang ginbalik na tanan nga nadula niya sa iya kabuhi, the story would end there. But yet the story continued on. Because as far as this elder brother is concerned, this is cheap grace. Ano ni? Hindi ni pwede nga amo lang niyang matabo. Look at verse 27. Pagpuli niya sa ilabalay, kung ano na itong nagkalatabo, nga daw nag-ara na si Linadja, namangkot siya, kung ano ang nagkalatabo, ginhambalan siya sa isa sa mga servants, ang imo nga utod, nagpuli. And he said unto him, thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he had received him safe and sound. In verse 28, and he was angry, and would not go in. Therefore came his father out, and entreated him. And he answering and said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgress I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. But as soon as the son was come, which has devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. So diri balan makita naton kay ina sa aton nga title, is this cheap grace or is this amazing grace? Hindi makabaton ang ining elder brother. How could the son that would not deserve anything, ginhatag tanan nga pwede mahatag sang amay sa iya? But you know, that is the definition of grace. Unmerited favor. Waay gid sang isa ka butang that I ever deserve, and yet ginhatag sa akon. That's grace. You know, everybody would be mad of what this prodigal son did, except when you are the prodigal son. Nga sang tanan nga gihimo nga ginhimo, ginbalusan ka, hindi sa malain nga kabubuton o kun sa pagsikway sa imo, but rather you were accepted back when you came home and asked for forgiveness. Now, I don't know what we're talking about, cheap grace, but what I see here is this is amazing grace. Ang bugay nga hindi naton maintindihan, ang bugay nga hindi naton maubos gid ya paminsar. Nga ang Dios nga sang kita nakasala, or nga way magani kita nagbaton, o kun way magani naton ginako nga nakasala kita, and yet with the conviction of the Holy Spirit, He made us realize that yes, we have sinned against Him. And when we decided to come home, realized that there is an open arms of our Father waiting for us, for the restored fellowship, for the restored standing before Him, for the restored identity. All I have to do is just to come home and ask forgiveness for my sin. 3 things ang aton makita sa sininga aga. Naluyag na ako niya nga pamanlandungan naton sa bilog nga adlaw subong. That the grace of God is personal. Muna kung kisa matudlo-tudlo kita sa iba niya, si David gani, ginpatawad. But yet, how about you? How about me? This is personal. We're not talking here about King David. They're just going to teach us lessons. They're just going to show us how God would really forgive for those who would repent. Ako nila ilang sala ka magbalik sa Ginoo. And yet right now, we're not talking about King David here. We're talking about you and me. This is personal. Bugay ini sa Ginoo. So sa sining aga, are we ready to receive the grace? Are we ready to go back to the grace of God? Yes, this is personal. Hindi tungod kay magtulo kita sa iban kung anong nabaton nila o kung ay nabaton. Kung ano ay han kumpara naton kung anong naangkon ko, kung ay ko naangkon in comparison sa iban. No, this is about personal. This is me. And God is going to deal with me personally. Hindi ko makapalapit sa Ginoo, kung makapalapit, Ginoo, patawara ko da sa sala ko Ginoo, tagi ko da bugay si David gani ginhatagan mo ko bugay. David settled it with God. David is a story of God's amazing grace. Now, this is my story. Subong, ano akong kinanglanon sa Ginoo? I need comfort. I need strength. I need courage.
I need health. I need protection. God, your grace today. Personal ini Ginoo nga ako nga kinahanglanon sa imo as I come to you. But not only personal, but also this is relational. Relational. When I say relational, David had to settle this with God. David also had to go through some of the things nga perti gid kapait tungod sa ginhimo niya batok sa Ginoo. So hindi ko ya nga mahambal nga ti Ginoo, ti nakasala ako pareho kay David, ti ang akon bayad ayhan pareho man nga ang bata niya ya napatay to ya kag tungod sang silot sang iya nga sala. No, this is my relationship with my Father. Magpalapit ako sa iya bilang isa niya kaanak. I have no claim as far as merit is concerned or blessings that I deserve. I come to my Father begging for His mercy. This is the Son. This is Son coming to a Father. This is my relationship with Him. Nung makita man naton diri sa pulong sa Ginoo that not all the time daw amo ning aton niya nga makitaan. Kati may mga tinion naman that the Lord would deal with somebody with a different story. Pareho kay Ananias kag kay Sapphira. Nagbinutig sila dira mismo ang paghukom naglabot sa ila. So really when we talk about the people here in the Bible, it's their relationship with the Lord Jesus Christ. It's the relationship with God. In the same way ang akon man nga relasyon sa akon subong sa Ginoo. So thank you Lord personally. Thank you that you are being personal kagidya sa akon. But secondly Ginoo, akon man ini nga relasyon nakon dira Ginoo sa imo. This is my relationship with you. And you know, sometimes you could only judge what we see. We could only say sa mga butang ayhan nga kita naton nga daw amo sina. Pero ang Ginoo lang gidyang nakabalo kung ano man niya sa aton, ang aton mga pagbakho, ang aton niya mga pagpangamuyo. Do hindi man na pwede nga ibuyagyag tagid kung anong aton nga pagpangayo sang pagpatawan. Parisiyo na iya pakita kita na. But God sees the heart. God sees the heart. So if God would extend mercy, iya na iya sa Ginoo. Kung makita ko na sa isa ka tao nga kung dinabi na kung makasasala na gid siya, yet God extended His mercy. Ila na iya nga kaangtanan nga duwa. And what I'm really witnessing is just God's amazing grace rather than just like the elder brother. Nga Ginoo nga way ko ninaangkon, nga ginhatag mo na iya sa iba. No, grace is personal but also grace is relational. But also thirdly, we could see here that grace is supernatural. Supernatural because we would never understand this. I would never understand nga aman nga Ginoo maglabot sa akon, nga aman nga Ginoo with all of the people nga pwede niya gamiton, nga ako. God, I could never understand that. And yet, this is what God is telling us today. So para sa aton application, there are two verses that I want us to consider this morning when we think of the grace of God, the amazing grace of God. Una gid sa tanan in Romans chapter 11. Romans chapter 11 verse 6. Amo ni ginhambal sa pulong sa Ginoo, and if by grace then it is no more of works. Otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise work is no more work. Do I deserve anything today? Do I deserve forgiveness? Tungod kay grabe gid ang paghibi ko, grabe gid ang paghinulsol ko, grabe gid ang akon nga pag-strive nga magkambyo ako, then that's work. Then it's not grace. If it's grace, then there is no more work. Otherwise, grace is no more grace. If it's work, then there is no grace. Otherwise, work is no more work. So, dili makita na akon na ang akon nga ginapaminsar nga dapat gidya malabot ko gidya ang mga certain nga maski kung kisa ako Kristohanon, ang akon nga pagbasa sa pulong sa Ginoo, ang akon nga pagpangamuyo, ang akon nga paghimo sa mga butang, kay basi pa lang makabayad ako sa ginhimo ko nga hindi maayo, basi ma-win ko ang favor sa Ginoo, then I don't even know what grace is. Grace is when there is nothing nga nangin rason o kung bahin ko. That's why I deserve o kung entitled ako sina nothing. Then that's grace. Daw kakalamutan sa aton nga naghambal kita, for by grace are you saved, and yet sometimes we think that the blessings we receive sa Kristohanon na kita or maski sa galagad kita sa Ginoo tungod kay matutom kita amo na nga ngagin pakamaayo kita sa Ginoo, then that's work.
That's not grace. When I think nga ginobrahan ko ina, when I think nga ginagbira-bira ako lagad sa Ginoo, that's why I deserve sang iya nga blessing, then that's work. It's not grace. Grace is when I know nothing in me ever deserve anything from God. So ang tanan nga nabaton ko sa sining nga adlaw, it is a pure grace of the Lord Jesus Christ. And then ang second ring verse na akon man ibilin man sa inyo, naginhambal ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 8 verse 9. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Dari nato makita ang akong diin ng bugay ni Kristo Jesus, nga sang kita pigado, kita imol, kita waywaay. Waywaay kita sa iyang pagkabalaan, waywaay kita sa iyang pagkamatarong, waywaay kita sa maayong nga himo. Pinaagi sa kay Kristo Jesus, pinaagi sa iyang bugay nga kita waywaay, kita nga kubos, kita nga mga imol. Pinaagi sa iyang bugay, maangko naton ang bugay sang iya nga pagkamatarong, sang iya nga pagkabalaan, sang pagkambyo niya sa aton nga mga kabuhi. I don't know what people are talking about cheap grace. Grace should never be my license to sin. All I could see here in the Word of God is the amazing grace of God, nga maski ano ang ato nga pagtalikod, pagpabaya kag pagpalayo sa Ginoo, ginsunod kita sa Ginoo sang iya nga bugay kag sang iya kaluoy. I mean today, sa subong, kung nakabati ka subong, this is the grace, this is the hour of grace, this is the day of grace. Ginoo ang kunon ko ini, Ginoo batunon ko ini. Ginoo kabay pa nga sa sining adlaw magakabuhi ako sa imo nga bugay. Magapangamuyo kita, Ginoo. Kung paano ko Ginoo nakita ng akon ka nga pagkamakasasala sang pasanagan mo ini sang suga sang imo nga pagkabalaan. Lord, it was your work when I realized that I'm a sinner, I'm wretched. Sa nakaintindi ako Ginoo, hindi lang sa pangunahuna, kundi Ginoo sa akon nga tagipusoon, nga ako wa isang mahimo, ikaw lang gid Ginoo. Lord, it was the work of your Holy Spirit. It was, Lord, grace that you bestowed upon me, the understanding, the illumination. Lord, the strength, even, Lord, to stand up. Lord, even, Lord, to come to you fully, nga waay Ginoo, nagapanago. Tungod Ginoo, kay ginbugayan mo. Tungod Ginoo, kay imo Ginoo, you have convict our hearts through your Holy Spirit. Lord, it's all pure grace. So Lord, when we come to you today, realizing Ginoo nga waay gid sang anything kinahanglan ubrahon namon para Ginoo makaangkon kami sang bugay sa siningaga, we come to you, Lord, now for grace. Lord, for those nga kinahanglan sang restoration, Lord, restore us. For those who need the strength today sa pagpangita sa mga kinawad-on, give us, Lord, what we need today. The joy, the peace. Lord, why kami sang ginhimo to deserve any of this? Lord, this is just all your grace. Lord, we commit this day to you. Bless this day for each one. For those nga kinahanglan sang healing, o Ginoo, labuta sila Ginoo. Ang Ginoo, ang mga nasuban nga mga families, labuta sila Ginoo sa siningation. Lord, today, it's a good day, Lord, to start with your grace upon our lives. Thank you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen.